Sa militar, ang pinakamagagaling at pinakamapanganib na sundalo na may pinakamahusay na kagamitan ay madalas nasa Special Forces. Ito ang mga tropa na humahawak ng pinakamapanganib na mga lihim na operasyon, tulad ng pagsagip ng mga bihag, mga anti-teroristang operasyon, at pagsabotahe sa malalim na likod ng linya ng kalaban. Kaya kailangan silang maging pinakamahusay sa pinakamahusay. At pagdating sa pinakamagagaling na Special Forces sa buong mundo, mahihirapan kang makahanap ng mas magaling pa kaysa sa mga nangungunang Special Forces Division ng United States, ang Delta Force ng United States Army at SEAL Team 6 ng United States Navy. Naging mahalagang bahagi sila ng pinakamatapang at delikadong operasyon nitong mga nakaraang taon. Ang pagkakahuli kay Saddam Hussein sa Iraq, pagpatay kay Osama bin Laden sa Pakistan, at kamakailang pagdukot kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Kung pagharapin ang dalawang puwersa sa serye ng operasyonal na paligsahan o direktang labanan, sino ang mananalo? Aling puwersa ang nakaligtas sa labanan? Tingnan natin ng mas malapitan ang dalawang elitistang puwersa, ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba, at alamin kung sino ang magwawagi kung maghaharap sila ngayon. Bagamat maraming pagkakatulad at halos magkapareho ang operasyonal na kakayahan ng dalawang puwersa, dalawa silang espesyalistang puwersa na dalubhasa sa magkaibang larangan. Gayunpaman, mas mahirap talaga maunawaan ang eksaktong komposisyon, kakayahan, pagsasanay, at proseso ng pagpili sa mga puwersang ito kaysa sabihin lang. Dahil ito sa lihim na bumabalot sa mga aktibidad ng dalawang puwersa. Karamihan sa kanilang operasyon ay lihim at madalas, nalalaman lang ng Kongreso ng United States ang mga ito pagkatapos mangyari kung malaman pa nila. Karaniwang hindi agad inaamin ng United States government ang mga aktibidad ng SEAL Team 6 o Delta Force. Karaniwang sinasagot ang mga kahilingan para sa komento ng walang komento maliban kung kami ay magkokomento. Matindi ang kompetisyon ng dalawang puwersa na madalas mag-joint exercises at minsan nang nagkasamang naitalaga sa isang misyon base sa ilang mga ekspose at talambuhay na isinulat ng mga dating miyembro ng bawat puwersa at mga panayam sa kasalukuyan at dating mga miyembro, malinaw na mayroong malaking paggalang sa isa't isa. Sa mga nakaraang taon, naging dahilan ng pagtatalo ng dalawa ang issue ng pagiging lihim. Mas naging bukas ang Sea, Air, and Land Team 6 members sa pagbabahagi ng karanasan, pagsusulat ng libro, at pagbibigay ng panayam. Sa mas kapansin-pansing antas kumpara sa kanilang mga kasamahan sa Delta Force, nagdulot ito ng mga akusasyon ng paghahangad ng kasikatan mula sa panig ng Delta Force paminsan-minsan. Noong 1996 dahil sa tindi ng tensyon, nagplano ng opisyal na suntukan ang mga kinatawan ng bawat panig para ayusin ang alitan. Maaaring natapos na sana ng laban ang matagal na alitan kung alin sa mga puwersa ang mas mahusay. Ngunit sa kasamaang palad o kabutihang palad, depende sa pananaw mo. Hindi natuloy ang suntukan. Hindi dahil sa utos o misyon, kundi dahil sa biglaang pagkalat ng herpes sa isang miyembro ng Sea, Air, and Land Team. Gayunpaman, binubuksan ng insidenteng ito ang tanong kung ano ang pinakamahusay na paraan para subukan kung alin sa mga puwersa ang mas mahusay, anong uri ng pagsasanay o laban ang mainam, at sino-sino, at ilan ang dapat lumahok. Sa panayam kay YouTuber Mike Ritland, sinabi ng ilang Delta Force operators na sobra ang publisidad na handang ibibigay ng mga miyembro ng SEAL Team 6. Nagbigay ng kawili-wiling suhestyon si retiradong Navy SEAL sniper Chris Fetes. Ang napiling mga ehersisyo o sitwasyon ng tunggalian para sa hamon ay dapat magkaroon ng dalawang bersyon. Ang una ay dapat maglaman ng parehong panig na pumipili ng kanilang pinaka-elite na mga sundalo, ang pinakamagagaling sa kanilang grupo, upang maglaban-laban, ang A-Team laban sa A-Team. Ang pangalawa ay maglalaman ng mga koponan ng mga sundalong napili ng sapalaran, nalilikha ng isang paligsahan sa pagitan ng mga puwersang may karaniwang kakayahan. Sabi ni Fetis, ang laban ng elite na koponan ay nagpapakita ng taas ng kakayahan ng magkabilang panig.
pero hindi nito ganap na nailalarawan ang buong puwersa. Kung karaniwang sundalo lang ang maglalaban, hindi mo makikita ang galing ng bawat panig sa kanilang pinakamataas na kakayahan. Kung pagsasamahin ang resulta ng parehong paligsahan, malalaman kung sino ang pinakamahusay. Dahil magkahawig ang pamantayan ng dalawang puwersa, maaaring mahirapan tayong matukoy kung sino ang mananalo sa direktang sagupaan. Kaya maaaring kailanganin ng isang makabago o kakaibang solusyon ang laban nila para matukoy kung sino ang panalo. Halimbawa, sa pagpili pa lang para makasali sa elite na puwersa, hindi sapat sabihing mahirap ang proseso. Hindi nito na ilalarawan ang tunay na hirap na dinaranas nila. Ang SEAL Team 6 ay ang Elite Tier 1 unit ng United States Navy SEALs o Sea, Air at Land Teams na siyang Elite Special Forces ng Navy na nasa ilalim ng Naval Special Warfare Command. Kilala sila sa opisyal na pangalan na Naval Special Warfare Development Group o mas kilala bilang Naval Special Warfare Development Group. Itinatag ang Navy SEALs noong 1962 taon matapos mabuo ang Army Special Forces at 15 taon bago ang Delta Force bilang bahagi ng yaman ng Navy. Ang mga Sea, Air and Land ay sinanay para sa maliliit na unit ng Maritime Special Operations na nagsisimula at nagtatapos sa anyong tubig tulad ng karagatan, ilog o baybayin. Gayunpaman, hindi lang doon nagtatapos ang saklaw ng kanilang kasanayan. Ang mga Sea, Air and Land ay kabilang sa pinakarespetadong unit ng militar dahil sa matinding pagsasanay na nagbigay sa kanila ng kakayahang mag-operate sa lupa, himpapawid, at tubig. Kung may unit ng Special Forces sa United States na mas bihasa kaysa Sea, Air, and Land Team 6 o Delta Force, malamang ito ang lubhang lihim na Special Operations Group ng CIA or Special Operations Group. Isang kasunduang nagmula noong digmaang Vietnam. Nagpatuloy ang mga Sea, Air and Land bilang isa sa mga pinagkukunan ng mga miyembro para sa Special Operations Group na nagpapakita kung gaano kataas ang antas ng mga sundalo ang mga Sea, Air and Land. Bahagi ito dahil ang pagiging Navy Sea, Air and Land at paggamit ng Trident ay kabilang sa pinakamahirap na pagsubok sa United States military. Dapat ay miyembro ng Navy ang mga kandidato at kailangang pumasa sa serye ng pisikal na pagsusulit tulad ng Pre-Enlistment Medical Screening, Armed Services Vocational Aptitude Battery, Armed Forces Qualification Test, CSORT, at Physical Screening Test. Ayon sa ulat, mahigpit ang physical screening na kasama ang 500-yard swim sa loob ng 12 minuto at 30 segundo, 42 push-up sa 2 minuto, 50 sit-up sa 2 minuto, 6 pull-up, at 1 tuldok 5 milyang takbo sa loob ng 11 minuto. Ang mga kandidato na matagumpay na nakapasa sa physical screening ay tinatanggap na sa aktual na pagsasanay para sa Special Ops Unit. Ang pagsasanay ay tumatagal ng mahigit 1 taon at isa ito sa pinakamabigat at pinakamatinding pagsasanay ng kahit sinong sundalo saan man. Kasama dito ang halos 8 linggo sa Naval Special Warfare Prep, 24 na linggo ng Basic Underwater Demolition at SEAL Training, 3 linggo sa Parachute Jump School, at kalahating taon sa SEAL Qualification Training. Ang mga nakatapos at nakaligtas ay pinararangalan bilang Special Warfare Operator at Navy Enlisted Classification Navy Enlisted Classification 5326 Combatant Swimmer SEAL. Pagkatapos nito, 18 buwan silang sasailalim sa pre-deployment training bago opisyal na maitalaga sa mga misyon. Kasama dito ang tig-6 na buwang specialty, unit level, at task group level training. Matapos nilang pagdaanan ang lahat ng iyon at makakuha ng sapat na karanasan, karaniwan ay hindi bababa sa 5 taon ng serbisyo bilang SEAL at 2 deployment, saka pa lang sila maaaring isaalang-alang na sumali sa SEAL Team 6. Dito talaga nagsisimula ang saya. Kung masokista ka, mahirap ang basic SEAL training. 4 sa 5 kandidato ang sumusuko bago matapos ang Basic Underwater Demolition SEAL Training. Sa tinatawag na Hell Week na siyang simula ng training, halimbawa, maaari kang asahan na makakatulog lang ng halos 4 na oras sa loob ng 5 araw habang tinutulak ka sa iyong mga hangganan. Sobrang tindi nito na hindi bababa sa 17 kandidato ng SEAL ang kilalang namatay habang nagsasanay. Ngayon,
Mas pinataas pa ng DevGru ang kanilang pagsasanay. Kailangan tiisin ng mga kandidato ang matagal at lihim na proseso ng pagpili sa ilalim ng DevGru Training at Evaluation Unit. Ang Green Team or Operators Training Course ay ginawa para itulak ang mga elite SEAL sa kanilang limitasyon. Sinusubok nito ang kanilang pisikal na tibay at hinahanap ang anumang kahinaang mental, emosyonal o taktika na pwedeng magkompromiso sa koponan sa aktwal na operasyon. Ang Operators Training Course ay tumatagal ng 6 hanggang 8 buwan at halos kalahati lang ng mga kandidato ang nakakatapos nito. Sa kabutihang palad, kung bumagsak ka, maaari kang mag-apply muli sa susunod na pagkakataon. Kasama sa unang bahagi ang Close Quarters Battle o Close Quarters Battle Drill. Dito, nagsasanay ang mga kandidato sa malapitang pagbaril at sa masisikip na lugar gamit ang iba't ibang baril para linisin ang mga kill house na parang bodega. Ang susunod na yugto ay kinabibilangan ng pag-skydiving mula sa taas na hanggang 3,000 at 50,000 talampakan ngunit maghihintay hanggang mga 2,000 talampakan mula sa lupa bago buksan ang iyong parachute. Ang huling bahagi ay survival, evasion, resistance, at escape o survival, evasion, resistance, at escape training kung saan natututo ang mga kandidato kung paano manatiling buhay sa matitinding sitwasyon at makatakas mula sa pagkakabihag. Kung nalampasan mo lahat yon, welcome sa SEAL Team 6. Kung akala mong pwede ka nang magpahinga sa nagawa mo, mag-isip ka ulit. Inaasahan sa DevGru na mapanatili ang mataas na pisikal na kalakasan, lakas, tibay, at kakayahan sa labanan. Ibig sabihin nito ay regular na pagsasanay, kasama ang mga dayuhang katapat tulad ng Australian at British Special Air Service, Special Boat Service, at Joint Task Force ng Canada. Paminsan-minsan, kasama rin ang ibang United States Special Forces gaya ng Delta Force. Ang mga miyembro ng DevGru ay may espesyal na pagsasanay para sa mahahalagang o mahihirap na misyon. Noong 2024 iniulat ng Financial Times na 1 taon nagsanay ang DevGru para tumulong sa Taiwan kung sakaling salakayin ito ng China. Mahuhulaan lang natin ang nilalaman ng pagsasanay, pero may ilang pahiwatig mula sa CIA. Sa mga linggo bago ang tanyag na Operasyon Neptune Spear noong 2011 na, nagwakas sa utak ng 11 na si Osama Bin Laden sa loob ng kanyang compound sa Abbottabad, Pakistan. Masusing nag-ensayo ang DevGru para sa pagsalakay. Ginamit ang full-scale na replika ng compound na may movable na pader para maihanda ang assault team sa iba't ibang posibleng ayos ng loob. May iba't ibang koponan at unit sa loob ng SEAL Team 6. Kasama dito ang recruitment-focused ng Green Team, Assault-centric Gold, Silver at Blue Squadrons, Mobility Transport-centric Gray Squadron at ang mailap na Black Squadron. Ang Black Squadron, dating dedicated sniper team ng unit, ay isang kumpidensyal na unit sa loob ng kumpidensyal na unit na nagbago ng focus matapos ang mga pag-atake noong Setyembre 11. Ngayon, dalubhasa ito sa Advanced Force Operations na tumutukoy sa intelligence, pangangalap ng impormasyon, surveillance, at paghahanda ng lugar bago ang raid ng ibang operatiba. Kung ang DevGru ay misil, ang Black Squadron ang guidance system na siguradong tatama sa target. Ang Black Squadron lang ang DevGru team na may babaeng operatiba na hindi karaniwan sa traditional na all-male SEAL pipeline. Yun ay dahil sumusuporta rin ang unit sa mga misyon sa ibang bansa na parang espiya kung saan maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga babaeng operatiba, tumutulong sa team na makihalubilo ng natural sa mga lugar kung saan magiging kapansin-pansin ang mga lalaking operatiba na nag-iisa. Isang teknik na tinatawag na profile softening. Sa Afghanistan, ang Black Squadron ay nagpapanggap na miyembro ng tribo para maglagay ng bug sa mga bahay ng lokal bago ang mga pag-atake ng militar. Bukod sa kanilang layunin at pagiging individual, ang SEAL Team 6 ay may pinaka-advanced na sandata at gamit, kabilang ang ilan na hindi opisyal na kinikilala. Karamihan sa kanilang mga kagamitan ay classified, pero paminsan-minsan ay may mga sulyap na lumalabas tungkol sa kanilang mga gamit. Noong 2011 Bin Laden raid, isang stealth-modified Black Hawk helicopter ng SEAL Team ang nag-crash land at nasira.
Nakita ng mga aviation experts sa mga labi ang di pamilyar na bahagi tulad ng windshield na kayang mag-scramble ng radar, advanced noise reduction technology, at custom na airframe modifications. May isip mo kung gaano ka-advanced ang teknolohiya nila ngayon. Mga sonic na sandata, tulad ng di umano'y ginamit para pahinain ang mga tropang Venezuelan noong pagdukot kay Maduro at iba pa. Pagsamahin mo lahat, kaya itinuturing ang lihim na puwersang ito na isa sa pinakamapanganib sa mundo. Bukod pa rito, laging handang ipadala ang SEAL Team 6 kapag kailangan. Ang unit ay dinisenyo para sa mabilis at matinding aksyon sa pinakamataas na emerhensya, ayon kay dating senador at retiradong SEAL Operative Bob Kerrey. Tulad ng Naval Special Warfare Development Group ng United States Special Forces para sa mga sitwasyon kung saan ang pagpipilian mo lang ay sa pagitan ng isang kakilakilabot na pagpipilian at isang masamang pagpipilian. Isa sa mga pagkakataon na wala ka talagang ibang opsyon. Ang Delta Force ay para rin sa ganitong sitwasyon at mabilis ang aksyon. Pero paano ito ihahambing sa ganitong malupit na kalaban? Kung paano si DevGru sa United States Navy, ganoon din ang Delta Force sa United States Army. Ibig sabihin, ito ang Elite Tier 1 Special Operations Unit ng Hukbong Katihan. Ang unang Special Forces Operational Detachment Delta, gamit ang opisyal nitong pangalan, ay itinatag noong 1977 at kilala rin bilang Combat Applications Group o Combat Applications Group. Army Compartmented Element o Army Compartmented Element ay tinatawag ring Unit, Task Force, Green, at karaniwang Delta Force. Kahit nasa pamamahala ng Army ang Delta Force, operasyonal itong kontrolado ng Joint Special Operations Command ng United States, Joint Special Operations Command. Tulad ng DevGru, ang Delta ay dalubhasa sa kontraterorismo, direktang aksyon, pagsagip ng bihag, at pagmamanman. Tulad ng DevGru, ang Delta Force ay kadalasang inaatasang magsagawa ng high-risk at classified na operasyon na madalas inuutos ng pinakamataas na pamahalaan ng United States. Gayunpaman, hindi tulad ng DevGru na ang mga miyembro ay mahigpit na kinukuha mula sa Navy SEALs, ang mga miyembro ng Delta Force ay nire-recruit mula sa buong United States Armed Forces, kung saan karamihan ay nagmumula sa iba pang United States Special Forces, kabilang na paminsan-minsan ang isang SEAL at mga miyembro ng ika-75 Ranger Regiment. Hindi ibig sabihin na mas madali pumasok dito. Para makapag-apply sa Delta Selection, kailangan mo nang pumasok sa Army at maabot ang ranggong E4 hanggang E8 o O3 hanggang O4. Kailangan ranggo ay corporal hanggang mayor at edad 21. Kailangan mong maging airborne qualified o voluntaryo sa airborne training, may tamang Armed Services Vocational Aptitude Battery Score, at makakuha ng Secret Security Clearance. Walang disciplinary action sa file mo at may natitirang 25 taon ng obligasyon sa militar. Pagdating sa pagpili, kung tutuusin, mas lalong nababalutan ng mas malalim na antas ng lihim ang proseso kaysa sa SEAL. Ang Team 6 at ang aklat ni Eric Haney na Inside Delta Force ay ilan sa iilang pinagkukunan ng unang kamay na kaalaman sa pagsasanay at pagpili ng Delta. Tiyak na kasama sa screening ang mga matitinding pisikal na pagsubok. Kapantay ng DevGrus. Ngunit nakatuon talaga ang pagsubok ng Navy sa tibay at lakas sa tubig. Mas binibigyang diin ng Delta Force ang kakayahan sa lupa, lalo na sa mahihirap na land navigation at rocking exercises, tulad ng 18 milyang overnight land navigation course na kilala sa Delta Selection. Habang bitbit ang 40,000 rock, doon pa lang ito nagsisimula. Habang sumusulong ka sa selection, unti-unting nadaragdagan ang bigat ng rock, habang nababawasan naman ang oras na ibinibigay para tapusin ang kurso. Ang huling pagsubok, na tinatawag ding mahabang lakad, ay 40 milyang martsa na may 45,000 rock at oras na limit. Mahigpit itong bantayan at lihim. Katulad sa SEAL Team 6, kailangan ding pagdaanan ng Delta Force candidates ang matinding mental at pisikal na pagsubok. Haharap ka sa isang lupon ng pagsusuri na binubuo ng mga psychologist, instructor, at commander ng Delta Force. Ang nakakatakot at walang kompromisong grupong ito ay bumabato sa iyo ng maraming tanong. At bawat sagot mo ay binubusisi at sinusuri sa harap mo. Layunin nitong subukin kung paano mo kinaya ang matinding mental na presyon.
Pagkatapos ng pagtatanong, sasabihin ng komandante ng Delta kung napili kang dumalo sa Operators Training Course. Kadalasan, 70% ang hindi pumapasa sa pagpili ng Delta. Tungkol sa kurso, base sa limitadong alam ng publiko, mukhang kasing hirap ito ng Naval Special Warfare Development Group na kurso. At maaring mas malawak pa. Maaaring magbigay iyon ng kalamangan sa puwersa ng Delta sa ating haka-hakang sagupaan ng dalawa, depende sa mga kalagayan ng hamon. Ang Operators Training Course ng Delta Force ay may 6 na block kumpara sa 3 ng DevGru na kahalintulad ng unang block ng DevGru. Ang una rito ay ang marksmanship. Magsisimula kang matutong bumaril sa mga nakatigil na target nang hindi tumitingin sa paningin. At habang gumagaling ka, tumataas ang layo at galaw ng mga target. Pagkatapos, lilipat ka sa close quarters battle para matutunan ang basic ng pag-clear ng kwarto na unti-unting dinaragdagan ng mga kalaban at bihag. Halos tulad ng Operators Training Course ng DevGru. Ang ikalawang bahagi ng Delta Force ay demolitions at breaching. Dito matututuhan mong magbukas ng kandado at gumawa ng bomba gamit ang mga karaniwang bagay. Epektibong pagsabog ng mga bagay at kauri nito. Sa Block 3 Combined Skills, ina-apply mo ang natutunan mong kasanayan mula sa unang 2 bahagi sa dynamic na direct action, kontra terorismo at pagsasanay sa pagsagip ng bihag. Kasama rin dito ang pagsasanay sa sniper at komunikasyon. Ang Block 4 ay espiya o tradecraft na paaralan. Ito ay pag-aaral ng espiya. Pagkuha ng impormasyon, gaya ng dead drops, pagkuha ng item, pagbibigay ng signal, at pagmamanman. Ang Block 5 ay tungkol sa executive protection, kung saan matututuhan mo ang teknik ng Diplomatic Security Service at United States Secret Service. Kasama dito ang advanced na kurso sa pagmamaneho para matutunan ang mahusay na pagmamaniobra at depensibong pagmamaneho. Sa huli, mayroong isang culminating exercise na gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Pinagsasama-sama ang lahat ng natutunan mo. Pagkatapos mong matapos ang lahat, handa ka nang italaga sa Delta Force. Tulad ng Sea, Air, and Land Team 6, hinati rin ang Delta Force sa mga unit na may sariling espesyalisasyon. Ang A, B, C, at D ay Assault Group. E Squadron ang Aviation Group. G Squadron naman ang Clandestine Squadron. Ang katumbas ng Black Squadron ng DevGru ayon kay Sean Naylor sa kanyang aklat na Relentless Strike, The Secret History of Joint Special Operations Command. 3 tropa kada assault squadron. 2 ay nakatalaga sa direct action at assault operations, habang ang ikatlo ay espesyalisado sa reconnaissance at surveillance, madalas sa likod ng kalaban. Pwedeng idagdag ang sniper element sa unit. Tulad ng SEAL Team 6, may access din ang Delta Force operators sa lahat ng advanced na sandata ng hukbo at higit pa para sa kanila. Maliit din ang mga unit ng SEAL Team 6 kahit na kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Mas flexible sila sa dami ng tropa at espesyal na kakayahan sa operasyon. Magkakaroon kaya iyon ng epekto sa isang kompetisyon o sagupaan sa pagitan ng dalawang puwersa? Mahirap sabihin. Ipagpalagay natin na pantay ang bilang ng tropa sa bawat panig at may mga mekanismo ng standardisasyon gaya ng iminungkahi ni Fetis. Parang pinakamagaling laban sa pinakamagaling at mga tropang napili rin ng sapalaran. Maski ang mga random na napiling tropa sa magkabilang panig ay malamang mahusay. Kondisyong-kondisyon, sinanay, at may sopistikadong sandata at titan na mina. Sa mga sitwasyong pandagat, aasahan mong mas may lamang ang SEAL team sa parehong bersyon. Kahit gaano pa kahusay ang pinakamagagaling na Delta Force operators sa tubig. Ang mga tropa ng Navy ay dapat mas may karanasan dahil pa lang sa kanilang pagsasanay. Lalo na kung isasama pa ang dos-dosenang o daan-daang combat operations. Ganon din, sa isang labanan sa lupa, malamang na mas may lamang ang mga elite unit ng Delta Force kumpara sa kanilang mga katapat sa SEAL Team 6. Maaaring hindi ganoon kahalata ang bentahe ng random na napiling tropa. Sa close quarters battle halimbawa, maglalaban ang 2 grupong tig-3 sa industrial na lugar kung saan pantay ang armas, di matukoy kung sino ang mananalo, elite man o random na kalahok. Parehong magkatulad ang doktrina at karanasan ng 2 panig,
kaya mahirap matukoy ang mananalo. Mas malamang na ang resulta ay dulot ng biglaang pangyayari kaysa sa paghahanda. Sa mas espesyalisadong hamon gaya ng espiya o Very Important Person Protection, mas lamang ang Delta Force Operatiba kaysa random na grupo dahil sa mas lawak nilang pagsasanay. Dahil lihim ang maraming pagsasanay ng SEAL Team 6, posibleng kasing handa rin ang karaniwang operatiba sa mga tungkuling iyon. Hindi lang malinaw sa atin. May dahilan kung bakit lihim ang United States Elite Special Forces. Sila ay tunay na covert operators. Sa totoo lang, napakapalad ng United States dahil kaya nilang tumawag ng dalawang mataas na kalidad na special forces. Mas magiging kapana-panabik kung paglalabanin ang dalawang panig para malaman kung sino ang mas magaling. Ngayon, sana ay nagustuhan ninyo ito. Sumisid sa misteryosong mundo ng mga Elite Special Forces ng United States at mag-subscribe sa channel para sa araw-araw na updates ng pinakamahalagang balita at pagsusuri tungkol sa militar. At salamat sa panonood.